Finally nabunyag ang sekreto ni Joy Boy habang in-announce ni Vegapunk na siya ang unang pirata na lumaban sa world government. Ang ancient na digmaan na nagpabagsak ng mga kontinente ay nangyayari pa rin ngayon at nadiskubre natin na tumaas ang planeta ng 200 meters sa loob ng isang siglo. Manood hanggang dulo para makita si Doflamingo na kinakalculate ang survival strategy niya sa Impel Down. Last time sa One Piece, si Sanji sinipa ang isang elder hanggang Damugo, si Vegapunk nag-announce ng message niya sa global television, at si Mars nakadiscover ng isang imposibleng bagay sa loob ng Punk Records. Narinig ng Marines Headquarters si Vegapunk ibinagsak ang Doomsday News, nagtataka kung naiintindihan nitong henyo na sinabi niya sa billions na lulubog sila sa tubig. Sa Mocktown, tawa ng tawa ang mga pirata, tinatawag si Vegapunk na attention-seeking clown. Para sa mga kriminal na to, parang lasing sa tavern talk lang ang planetary flooding. Sa Water Pito, mas seryoso ang mga tao dahil taon-taon silang lumalaban sa baha. Pero pati si Polly iniisip na may pagkakaiba ang Aqua Laguna season at buong planeta na magiging karagatan. Balik sa Impel Down kung saan bumabalik si Doflamingo. Tumatawa siya na parang nanalo ng lottery habang nakakulong sa maximum security. Tinutroll niya si Magellan, tinatanong kung paano plano ng poison specialist pigilan ang tubig dagat na gawing aquarium ang level 6. Na-realize ni Magellan na may punto ang psychopath. Ang 1 meter na pagtaas ay ginulo na ang lower cells nila. Kinakalkula ni Duffy na 5 meters ay lulubog na ang karamihan ng mga syudad bago pa niya ay suggest na mag-evacuate pataas. Itong fallen celestial dragon na may string powers biglang nag-usap tungkol sa pagpunta sa mataas na lugar. Malinaw na iniisip niya ang Sky Islands. Sinasabi mo sa akin na pinaplano na nitong tao ang prison break niya gamit ang Apocalypse. Next level ang scheming. Sa Fishman Island, tinanong ni Princess Shirahoshi ang tatay niya kung totoo. Pati si King Neptune, na nakatira sa ilalim ng dagat, hirap maniwala. Balik sa Egghead, hindi madismiss ng Marines na nakapaligid sa isla dahil galing ito sa pinakamatalinong tao sa mundo. Pero tinawag ito ni Vice Admiral Hound na delusional pa rin. Mukhang nababahala ang 5 elders, realizing na mula sa broadcast damage control ay naging genocide planning ng lahat ng nararamdaman ni Mars. Naglalakad si York sa Labo Stratum, sa speech ng creator niya. Ang patay na Vegapunk nagbigay ng prediction. Ayon sa sensory data, isang massive earthquake ang tatama sa planeta ilang araw pagkatapos ng recording. Mukhang shocked ang mga tao sa Alabasta. Sa Whole Cake Island, stunned si Smoothie dahil naramdaman nila ang lindol ngayon, ibig sabihin na predict ng patay na Vegapunk ang future. Idinagdag niya, tataas ang sea levels ng 1 meter, binubura ang islands at coastlines. Nagi-panic ang mga tao sa current crisis. Nakikinig si Tanjit habang sinasabi ni Vegapunk, "Ignore me if I'm wrong." Sa Hachinoso, parang ominous ang tunog. Mabigat ang tingin ni Kuzan. Dahil nagkatotoo ang predictions, gusto ni Stella full attention sa susunod. Alam mo kung ano ang mas nakakatakot kaysa scientist na nagpe-predict ng earthquakes. Isang patay na scientist na patuloy na nagkakatoto ang predictions. Naglalaban ang Straw Hats kay Saturn habang ni-reveal ni Vegapunk na hindi natural ang lindol. Lahat sumisiksik kay Saturn, si Lilith pose ng pose, at si Chopper mukhang pagod na sa buhay. Nagwawala si Saturn, hinihingi ang shutdown ng broadcast. Inaamin ni Stella na gusto niya lang ng world peace nang walang muwang. Hinuhuli ni Robin ang nahuhulog na crew gamit ang hand nets. Ginagamit ni Saturn si Chopper bilang launchpad habol ang isang specific na bagay. Sabi ni Vegapunk ang desir na ito ang naging first scene niya. Tinanong ni Saturn si Mars tungkol sa power station. Sagot ni Mars hawak niya ito habang iniingatan ang laman ng room habang binabasag ni Saturn ang pader mas mabilis pa sa Jollibee commercial mascot. Gusto ni Stella ng unlimited clean energy para sa climate control at food production worldwide. Tinakpan ni Saturn ang mata niya at sa wakas nakita natin ang mother flame na kumikislap sa lakas. Kinukumpara ni Vegapunk ang sarili niya kay Icarus na lumipad masyadong malapit sa araw. Bumalik si Saturn sa human form, binabasag ang lahat gamit tungkod niya. Nagdesisyon ang elders na patayin lahat ng buhay sa isla habang patuloy na tumitibok ang mother flame sa ibang lugar. Totoo bang gumawa ang scientist na to ng doomsday fuel tapos sabi niya, "Oops, parang Avengers tragic heroes make good role models." Walang zero red flags dun. Hindi pa rin makasira ang Marine sa ancient robot na naglalakad. Ina-activate uli ni Luffy ang Gear 5. Ayaw ni Dory at Brogy sa apoy na kumakalat kahit saan. Sabi ni Vegapunk na ang pag-unawa sa future ay kailangan ng pag-eksamin sa 900 hanggang 800 years ago na tinatawag ng lahat na blank.
Pinapanood ito ni Imo habang galit ang Celestial Dragon sa Marines na hindi mapatigil ang broadcast. Tinawag ito ni Vegapunk na Void Century. Kahit na-destroy ang lahat ng records, may isang bagay na nagbibigay daan para ma-unlock ng modern people ang secrets. Gusto ng Celestials na sila mismo ang magparusa sa kanya. Nalito si Saint Shalria at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng Void Century. Hindi alam ng World Nobles ang Void Century. Kaya pala napakasama lagi ng decisions nila. Isang giant ang nakaupo mag-isa sa forest. Binanggit ni Vegapunk ang Poneglyphs, ancient stones na kalat sa mundo na may decodable inscriptions na nagre-reveal ng lost history. Sa Orange Town, sinabi ng isang bata kay Boodle na 20 kings ang gumawa ng modern civilization. Tinatanong kung mas marami pang alam si Vegapunk. Hindi sigurado si Boodle at nagbibiro pa. Baka daw si Chow Chow na aso ang may alam. Nakikinig din ng Kuja. Pinaalala ni Vegapunk sa lahat na forbidden ang pagbasa ng Poneglyphs ng world government kaya ito ang second major crime niya, pagbetray sa authority para pag-aralan ang Forbidden Century. Nakuha ni Stella ang Ohara documents nang hindi binabanggit ang pangalan nila, at nagawang ID code ang Poneglyphs nang walang pagsisisi dahil ang history daw ay stories lang naman. Napansin ng Straw Hats na gumagalaw ang ground. Nakita ni Nami na humahaba ang clouds. Sinabi ni Brook kay Usopp na baka ito ang plano ni Edison. Kinumpirma ni Usopp na ay reposition ang clouds. Hayaan silang mag-kuda-burst diretso sa ocean dahil sa sacrifice ni Edison. Pero malubha ang tama niya at umaasa siyang makatakas ang Straw Hats sa world government capture. Sabi ni Vegapunk na maliit na fraction lang ng century-long story ang alam niya. Kaya imbes mag-speculate, sasabihin niya lang ang confirmed facts, ibig sabihin lahat ng susunod ay hindi na pwedeng questionan. Nagpapanik si Brogy at sinasabing huminto si Luffy. I-identify ni Vegapunk ang main character ng ancient story. Pilit pa rin ni Luffy suntukin ang massive boar demon na confident na gagana ang next attack niya. Inilarawan ni Vegapunk ang isang lalaki na ipinanganak sa isang advanced kingdom siyam na siglo ang nakalipas na. Tulad ni Nika the Sun God mula Elbaf, tinawag siyang Joy Boy. Muling nag-init ang kamao ni Luffy. Tumatawa ang giant friends niya kahit delikado, sakto sa power na nire-represent. Sana nagbubuild ng resistance si Luffy laban sa Elder Defenses sa pamamagitan ng paulit-ulit. Habang nakatingala ng may pangarap, sinabi ni Vegapunk na si Joy Boy ang unang seafarer, ang original pirate. Lahat ng Jolly Roger sa history ay galing sa taong ito na ginawang demonyo ng government sa loob ng centuries. Sa Flower Capital ng Wano, nakasabit ang Straw Hat flag sa ilalim ng bahay ng Shogun. Kahit naka-isolate sila, nakikinig sila through snails na nahanap sa gamit ni Orochi. Pagkatapos i-announce na si Joy Boy ang nag-pioneer ng piracy, ipinaliwanag ni Vegapunk kung paano nangyari yun. Kumakain sina Momonosuke at Tama ng Dango kasama sina Kainmon, Shinobu at Samurai. Fascinated si Momo na parang si Luffy si Joy Boy bilang pirata. Curious si Kainmon na alam ng shogun nila ang ancient figure. Balik sa G4 Marine-based detention. Bumalik ang everyone's favorite fraud. Ang three-tongued Demalo Black. Tumigil siya magpanggap bilang Luffy. Ngayon nagpapanggap naman siyang Eustace Kid pagkatapos matalo si Kid. Hindi apektado ang fake killers niya sa Joy Boy News. Confident sila na tatalunan ng captain nila ang ancient pirate. Pumapayag si Demalo dahil patay na yung tao. Hangang-hanga ang counterfeit crew sa confidence ng leader nila na kasing laki ng appetite niya. Masaya niyang sinasabing milyon beses siyang mas malakas kaysa Joy Boy. Sa Egghead, halos nakabuka ang bibig ng Marines. Nilinaw ni Vegapunk ang conclusions mula sa limited Poneglyph access. Pero ang storyang nabuo nila ay nagpakita ng massive war centuries ago. Sinabi niya, si Joy Boy lumaban sa isang specific enemy. Ang organization na ngayon ay tinatawag na World Government. Lalong nasindak ang Marines na nare-realize kung kaninong side sila. Makes sense dahil tinawag na pirate si Joy Boy. Nagngingit-ngit si War Carry sa galit, sumugod habang sumisigaw sina Luffy at Giants ng pangalan ni Vegapunk. Sinabi ng doktor na ang historical world government ay allied powers, 20 kingdoms na temporarily nag-unite. Sa ibang lugar, hindi lang si Mars ang galit. Winawasak niya ang mga area, pinapatigil ang mga snail gamit Conqueror's Hockey. Nagpatuloy si Vegapunk, na theorize niya na yung alliance ang tanging paraan para kalabanan ang powerful faction ni Joy Boy. Nagpakita ng silhouette ng parang Gear 5th figure na tumatalon sa maraming kings. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Vegapunk kung paano nagsimula ang conflict kaya hindi niya i-judge ang sides morally. Kinumpirma lang niya na clash of ideologies ito. Binal ni Stella ang Joy Boy stories na nagsimula ng civilization beyond imagination.
Tumahimik si Zunisha na kilala si Joy Boy, nagre-reflect. Sinabi ni Vegapunk na ang lugar ay sobrang advanced na halos hindi ka panipaniwala para sa higit 9 centuries ago. Nagtipon ang Zominks at narinig na ang weapon sa 100-Year War ay mas advanced pa sa modern science, at ang science ni Vegapunk ay centuries ahead na sa current tech. Namangha si Carrot habang tahimik ang mga musketeers. Tumatawa si Foxy mula sa raft niya na nawala ng Jolly Roger na gawa ni Luffy, tanging original vessel figurehead ang nakasurvive. Tinawag niya si Vegapunk na delusional at tinawag pa ang scientist na peanut-headed, na nag-trigger sa gutom ni Starving Richie. Nag-correct si Foxy at sinabing malaki lang ang ulo, dahilan para matawa si Hamburg. Inamin ni Vegapunk na ang ancient innovations ay nakakabaliw kahit sa genius intellect niya at yun ang naging ugat ng problema. Ito ang baka na mismo. Ang pagiging first pirate ni Joy Boy ay ibig sabihin lahat ng Jolly Roger sa history ay continuation ng fight niya laban sa world government. Hindi heroes ang allied powers, 20 kingdoms sila na nag-unite para durugan ang side ni Joy Boy. Yung sinabi ni Doflamingo tungkol sa pagpunta sa mataas na lugar. Ang ocean na tumaas ng 200 meters sa isang siglo ay naturally impossible. Kaya ancient weapons ang gumawa nito. At umiiral pa ang weapons na yun, at ginamit ni Imo ang isa sa Lulusia, provang tama si Vegapunk. Hindi natapos ang war, nabubuhay lang ang lahat sa ceasefire nang hindi nila alam na combatant sila. Ito ang hula ko. Ang next reveal ni Vegapunk ay i-explain kung ano ang gusto ng kingdom ni Joy Boy at bakit natakot ang 20 kingdoms kaya nag-unite. At directly itong konektado sa One Piece Treasure. Salamat sa panunood. Kung gusto nyo pa ng ganitong content, comment nyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.